Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang XRP kung saan ay ayan, nakaakyat na po ito sa presyo na $0.53. Yan, isa po itong recovery attempt yan, para ma-improve ang kanyang liquidity. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi dito ay XRP recently claimed the 0.53 threshold for the first time this month. Ayan, first time, kauna-unahan na ito raw yung kauna-unahan na ayan, nakabalik si Ripple sa presyo na $0.53 yan sa loob ng buwan na ito. Yan, triggering hopes of recovery. Yan, parang ito raw po yung nagpapakita na may pag-asa na makabangon si Ripple. Ayan, para yan na rin amid the improved liquidity. Ayan, para ma-improve na rin yung kanyang liquidity. Yan, XRP struggle against the bears took a favorable turn on September 12 following a massive plunge the previous day that saw the asset plummet to a 3-week low of 0.4590. Yan, bumagsak po siya ng ganito kababa, $0.4590 nitong nakalipas na mga linggo. Ayan. Ngunit nakabangon po si Ripple yan noong September 12. Ayan. At nagsara po ito sa $0.48 na price threshold. Ngayon ay this comeback persisted until September 20. Ayan, tuloy-tuloy po yung kanyang pagbangon, resulting in the reclamation of the $0.52 territory for the first time in September. Ayan, tuloy-tuloy lamang yung kanyang pag-akyat at umabot na siya sa $0.52. XRP surged by 13.36% from September 12 to 20. Ayan, ganyan po yung kanyang inakyat. 13.36% mula noong September 12 hanggang September 20, registering 7 winning sessions out of 9. Now the asset has recovered $0.53 amid a 4.16% increase. Kaya yan, maganda po yung performance ni Ripple ayan, sa loob ng buwang ito, September. Kaya yan, sabi dito ay the reclamation of the $0.53 threshold has triggered speculation yan, of an incoming recovery. Ayan, yung dahil sa nakaakyat po ang market price ni Ripple sa ganitong presyo ay marami po ang nagkaroon ng speculation na maaring may paparating na recovery or makaka-recover na si Ripple. Ayan, para ito ay umangat sa ayan, mataas na presyo. Lalong-lalo yan. Dito naman sa kanyang improve liquidity. Hopes of this recovery were further compounded by an improvement in liquidity for XRP over the past few weeks. Ayan, nagkaroon na rin po ng improvement sa kanyang liquidity. Ayan, sumabay po yan sa pag-angat ng kanyang presyo. As previously reported by the Crypto Basic, XRP witnessed an impressive increase in liquidity following the lawsuit victory on July 13. Ayan, sumabay po yung pag-increase ng kanyang liquidity nung nagkaroon ito ng panalo sa lawsuit noong nanaganap noong July 13. XRP faces opposition. Ayan, may opposition po. However, amid the bullish expectation, XRP previously faced opposition to its latest recovery move. Ibig sabihin ay may humarang po sa kanyang pag-angat. Upon hitting $0.5354 on September 20, XRP witnessed resistance from the bears but managed to close the day above the $0.52 zone. Ayan, nung umangat daw po ang market price ni Ripple noong September 20 sa presyong $0.52 ay mukhang
hinarangan po ito ng resistance. Kaya yan, mula po rito ay hindi pumayag yung mga bears na makaangat pa. Yan, or magpatuloy sa pag-angat si Ripple. Kaya yan, nagsara ang presyo nito sa araw na ito, September 20, sa $0.52 na zone. Ayan, ang masasabi ko po rito ay maganda po ang ipinapakita ni Ripple sa ngayon at mukhang ito nga ay magpapatuloy sa kanyang pag-akyat. Yan. Pero hindi pa rin po tayo nakakasiguro kung tuloy-tuloy pa rin ito sa kanyang pag-akyat. Pero base nga sa nakikita natin sa kanyang ipinapakita na kanyang kilos dito sa ating charts, ay totoo ngang ito ay mukhang parang magpapatuloy pa siya sa kanyang pag-akyat sa mga susunod na araw. Pero ayan, kailangan lamang po nating bantayan yung ating mga support at saka mga resistance lines dyan sa ating mga charts. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.